Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng sandatahang lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, tunghayan ang programa ng pamahalaan na naghahandog ng pangalawang pagkakataon sa mga dating miyembro ng CPP-NPA-NDF upang maisaayos ang kanilang buhay at kinabukasan. Alamin natin ang mga benepisyong nakapaloob sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sama-sama rin nating panoorin kung paano binago ng programa ang takbo ng buhay ng former rebels at former violent extremists sa episode na pinamagatang Pagsagip ng ECLIP. Ang lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Hello mga kamanggagawa! Welcome po sa isa na namang edisyon ng Dole sa AFP Radio. Ako po, Carla San Diego Malabat. Ako naman po si Tim Laderas. Martes na naman kaya sama-sama nating talakayin ang mga napapanahong balita at impormasyon tungkol sa paggawa at empleo sa ating bansa. Bago tayo pumunta sa ating episode, mag-hello muna tayo sa ating mga kamanggagawa na avid listeners ng Armed Forces Radio Channel DWDD 1134 kHz. Pati na rin sa mga nanonood sa ating live stream via the AFP Radio DWDD Facebook page at Department of Labor and Employment official Facebook page. Kaya i-like, mag-comment at i-share nyo na ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Yan. Good morning mga kamanggagawa. Good morning, Sir Good Tim. morning, Ma'am Carl. Yes, oo. Alam nyo ba mga kamanggagawa na ngayong week ay pinagdiriwang natin ang tuwing ikatlong linggo ay ipinaghiriwang na ikatlong linggo ng Hulyo. Yan. Ipinagdiriwang natin ang NDPR Week o ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Yes, tama ka dyan, Ma'am Carla. At nakikiisa ang Department of Labor and Employment sa taunang selebrasyon na binibigyang diin ang pagsulong sa kapakanan ng ating mga manggagawang may kapansanan. Ika nga ng ating kalihim, Secretary Bienvenido Laguesma sa kanyang mensahe, lahat nga yan ay para sa inklusibong lugar ng trabaho para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Ayan, o dahil nga kahapon ay in-release natin yan, may mensahe ang ating mahal na kalihim na pinost natin yan sa Facebook
sa ating Facebook page. And puntahan nyo na lang yan mga kamanggagawa para makita nyo yung full na message ng ating secretary. Ayan. At dahil nga NDPR Week ngayon, pag-uusapan natin yan. Ngayong umaga, ang iba't ibang mga programa, polisiya at serbisyo ng Department of Labor and Employment para naman sa ating mga kamanggagawang may kapansanan. Para bigyan tayo ng detalye patungkol sa mga programa ng DOLE para sa PWDs, makakasama natin maya-maya lamang si Attorney Ronald Di Mayuga, ang Senior Labor and Employment Officer at PWD Focal ng ating Bureau of Workers with Special Concerns. Ayan. Kaya mga kamanggagawa, tutok lang po kayo. Bago yan, Good news muna tayo. Good news mula sa Region 2. Malinis na pampang ng ilog at pamilihang bayan sa Solano, resulta ng programang Tupad. Nagresulta sa malinis na pampang at pamilihang bayan ng Solano sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ang pagpapatupad ng social community work sa ilalim ng programang Tupad ng Department of Labor and Employment. 218 manggagawa ng Tupad ang naatasang maglinis at pagandahin ang kapaligiran sa bayan ng Solano na nagresulta sa malinis na pampang ng ilog at pamilihang bayan para matamasa ng mga taga-Solano. Ayon kay Political Affairs Officer Dave Lustre mula sa tanggapan ni Senator Joseph Victor Ejercito na dumalo sa pagbabayad sa sahod ng mga benepisyaryo ng programa kamakailan, naging matagumpay ang implementasyon ng Tupad sa Solano dahil na rin sa pangako ng mga benepisyaryo na gawing mahusay ang kanilang mga responsibilidad at trabaho sa loob ng 15 araw na sila ay kinontrata upang maglinis at pagandahin ang palengke at pampang ng ilog. Ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 6,300 pesos bilang sahod sa 15 araw na pagtatrabaho kung saan ang kabuuang halaga na naipamahagi ng DOLE ay umabot sa 1.3 million pesos. Nagpasalamat ang mga benepisyaryo dahil napabilang sila sa programang Tupad na nagbigay sa kanila ng pagkakataong kumita habang naghahanap sila ng iba pang matatag na pagkakataon sa pagtatrabaho. Isa si Marites Martinez sa napabilang sa mga benepisyaryo ng programa at laking pasalamat nito sa DOLE dahil nakatulong ito sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Masayang ipinahagi ni DOLE Nueva Vizcaya Field Office Provincial Director Elizabeth Martinez na ang naganap na payout ay dinaluhan rin ng mga lokal na opisyal ng Solano sa pangunguna ni Vice Mayor Eduardo Tiongson na kumatawan kay Mayor Philip Dacayo, gayon din sina Municipal Councilor Luisito Lanu, Ramon Ramonte, Milday Marinay Dixon at Solana Peso Manager Mariel Paraiso. balita naman mula sa Visayas. DOLE nagpaalala sa mga employer, protektahan ang mga karapatan ng mga taong may kapansanan sa lugar ng trabaho. Sa pinakahuling labor advisory na inilabas ni Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesma, hinihimok ang lahat ng employer na ipatupad ang mga batas, patakaran at mga programang magtataguyod at magsusulong ng karapatan ng mga taong may mga kapansanan. Nagpaalala naman si DOLE Region 7 Director Lilia Esteliore na dapat magbigay ng pantay-pantay na pagkakataon sa trabaho ang mga employer sa lahat. Ang mga pribadong korporasyon o tanggapan ay na may higit sa 100 kawani ay hinihikayat na magreserba ng hindi bababa sa 1% o 1% ng lahat ng posisyon para sa may mga kapansanan o persons with disabilities. Ipinaalala din sa mga kumpanya ang pagbabawal o pag-iwas sa diskriminasyon laban sa mga taong kwalipikado na may kapansanan. Ayon kay Esteliore, ang mga ito ay may kinalaman sa trabaho, aplikasyon, hiring, pagsasanay sa trabaho, promosyon, kompensasyon at iba pang mga kondisyon at pribilehiyo sa trabaho.
Dagdag pa niya na kakailanganin din ng mga employer na ma-secure ang isang barrier-free environment upang magkaroon ng access sa pampubliko at pribadong gusali ayon sa Batas Pambansa bilang 344 na may pamagat na an act to enhance the mobility of disabled persons by requiring certain buildings, institutions, establishments, and public utilities to install facilities and other devices. Pinaalahanan naman ni R.D. Estillore ang mga employers sa kanilang tungkulin na i-facilitate ang access ng mga taong may kapansanan sa mga express lane sa lahat ng commercial at mga establishmento ng pamahalaan. Nabanggit din niya na responsibilidad ng lahat na suportahan, protektahan at itaguyod ang karapatan ng lahat ng taong may kapansanan. Ipinalabas kamakailan ni Secretary Laguesma ang Labor Advisory Number 15 Series of 2023 o ang Persons with Disabilities in the Workplace bilang suporta sa 2023 National Disability Prevention and Rehabilitation Week celebration na may temang Persons with Disabilities, Accessibility and Rights Towards a Sustainable Future of Inclusiveness. Ayon sa resulta ng pag-aaral na isinagawa ng Institute for Labor Studies ng Department of Labor and Employment, ang mga taong may kapansanan ay bumubuo ng 15% ng pandaigdigang populasyon. Kung marami yan, 15% ng world population. Kabilang ang mga may kapansanan sa mga vulnerable na bahagi ng lipunan na nangangailangan ng lubos na atensyon mula sa pamahalaan. Pagdating sa pagtatrabaho, marami na ring isinagawang pag-aaral ang nagsasabi na kadalasang mas mainam na manggagawa ang mga may kapansanan kung ikukumpara sa mga walang kapansanan, lalo na kung malalagay sila sa mga gawaing nababagay sa kanila. Dahil sa kagustuhan nilang magtagumpay, mas nagiging katangi-tangi ang record ng pagpasok sa trabaho at maging sa pag-iingat sa sarili ang mga taong may kapinsalaan. Binigyang diin ni R.D. Estillore na lubos ang suporta ng DOLE Region 7 sa mga polisiya na pinapairal sa bansa upang matulungan ang mga may kapansanan at rehabilitasyon sa kanilang self-development, sa pagiging self-reliant at sa pagbilang sa kanila sa mainstream society. Base dito, inatasan ni Director Estillore ang lahat ng mga employer sa pribadong sektor na gawin din ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga karapatan ng mga PWD sa kanilang pinagtatrabahuhan at maging sa pagkuha ng mga kakailanganing empleyado. At good news naman tayo mula sa Northern Mindanao. 2 manggagawa sa isang inn sa Iligan nakuha ang 90,000 bilang huling sahod at iba pang benepisyo sa pamamagitan ng SENA ng DOLE. Sa tulong ng Department of Labor and Employment Regional Office No. 10, Lanao del Norte Provincial Field Office, nakuha ng 2 manggagawa ng isang inn sa Iligan City ang kanilang monetary claims mula sa kanilang dating employer. Sa ulat ng DOLE Northern Mindanao, ang nasabing mga manggagawa ay voluntaryong nag-resign at matapos ang 30 araw ay hiniling na makuha ang kanilang huling sahod kabilang na ang kaukulang 13th month pay, separation pay, at mga unremitted contributions nila sa Social Security System. Subalit lumampas na sa itinakdang panahon ayon sa itinakda ng batas ay hindi pa rin ito naibigay sa kanila. Dahilan upang sumangguni sila sa tanggapan ng DOLE Lanao del Norte Field Office kung saan sila nag-file ng request for assistance o yung tinatawag nating RFA upang makuha nila ang kaukulang monetary claims mula sa dati nilang employer sa pamamagitan ng Single Entry Approach o SENA ng DOLE. Ayon kay DOLE 10 Lanao del Norte Field Office OYC Chief, Attorney Safrali Kabili, ang mga manggagawang nagreklamo na sina Caroline Ligutom at Regine Hapana na parehong dating nagtrabaho sa isang inn sa Iligan City ay in-schedule na humarap sa kanilang dating employer sa pamamagitan ng Mandatory Conciliation Mediation Conference at inatasan naman si Single Entry Desk Officer o Shadow Ani Raida Mua na asikasuhin ang kanilang RFA.
kanilang pagkaharap, nagpakita kaagad ang dating employer ng computation ng kanilang huling sahod at iba pang kaukulang benepisyo na pinanindigan ng tanggapan ng DOLE Regional Office 10, kung kaya't mapayapang naayos ang gusot ng magkabilang panig sa mismong araw ng kanilang pagharap at binayaran agad ng employer ang mga dating manggagawa. Tinanggap ni Ligutom ang kabuuang halaga na 40,000 pesos, samantalang si Hapana naman ay nabayaran ng kabuuang halaga na 50,000 pesos ng kanilang dating employer. Binigyang diin ni Desk Officer Muwa ang kahalagahan ng labor standards na itinakda ng Labor Code sa agarang resolusyon ng mga kalintulad na issue. Ayon sa kanya, mahalaga ang pagtalima ng parehong panig sa mga itinakda ng batas upang maiwasan ang posibleng alalahanin at abala na idinudulot ng hindi pagsunod dito. Lubos ang pasasalamat nila Ligutom at Hapana sa DOLE Regional Office 10 sa mabilis na aksyon sa idinulog nilang problema. Pinuri naman ng employer na nagmamay-ari ng IN ang DOLE dahil sa pagiging patas, maayos, gayon din sa konstruktibong proseso nito sa isinagawang pagdinig kung saan walang naganap na hindi kanais-nais na pag-uusap at palitan ng paliwanag. Ayon naman kay Attorney Saprail Kabili, mahalaga na agad ipahayag ng mga manggagawa ang kanilang mga problema sa paggawa at idulog ito sa tamang forum upang kagyat na maayos ang mga alalahanin sa antas pa lamang ng pagawaan. Sa ganitong paraan ay makakamit ang tinatawag na industrial peace. Binigyang diin niya na mahalaga ang pagkakaroon ng kamalayan ng taong bayan, lalo't higit ang mga manggagawa sa mga programa at serbisyo ng DOLE na madali namang ma-access sa pamamagitan ng mass media o social media at iba pang kaalintulad na platform. Ang SENA ay isang administrasyong paraan ng DOLE na nagbibigay ng mabilis, walang kinikilingan, mura at madaling ma-access na pamamaraan sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo o pagkakaunawaan ng mga manggagawa at employer sa mga bagay na may kinalaman sa paggawa. Sa pamamagitan ng 30-day mandatory conciliation mediation ng programa, maiiwasan ng magkabilang panig na mauwi ang maliit nilang gusot sa pagiging full-blown case kung saan tiyak na matagal ang proseso at magiging magastos sa magkaparehong panig. At yan po ang ating mga good news ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay Attorney Rona Di Mayuga, Senior Labor and Employment Officer at PWD Focal ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns. Patungkol yan sa mga programa ng DOLE para sa mga PWD. Mamaya po yan pagkatapos ng ilang mga paalala. Oras natin 19 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo at manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ngayong Sabado sa Ang Inyong Kawal, tunghayan ang programa ng pamahalaan na naghahandog ng pangalawang pagkakataon sa mga dating miyembro ng CPP-NPA-NDF upang maisaayos ang kanilang buhay at kinabukasan. Alamin natin ang mga benepisyong nakapaloob sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Sama-sama rin nating panoorin kung paano binago ng programa ang takbo ng buhay ng former rebels at former violent extremists sa episode na pinamagatang Pagsagip ng ECLIP. Ang lahat ng yan sa Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi sa UNTV, your public service channel.
Nagkasakit o naaksidente sa work? Don't worry! May ECC na handang tumulong sa'yo. Ang ECC o Employees Compensation Commission ay ang government agency na nagpapatupad ng ECP o Employees Compensation Program. Maliban pa ito sa makukuha mong benefits from SSS at GSIS. Kapag nagkasakit o naaksidente sa trabaho, merong loss of income benefit na pwedeng maklaim. Merong 3 klase nito. Una, temporary total disability o sickness benefit kung saan ikaw ay nagkasakit o naaksidente at kinakailangan mong umabsent ng ilang araw hanggang 8 buwan. Pangalawa, permanent partial disability. Ito ay kapag may nawalang parte sa katawan mo o kaya function nito. Pangatlo, permanent total disability o yung kapag di ka na makabalik sa trabaho dahil sa sakit o aksidente. Maliban sa loss of income benefit, meron ka pang makukuhang medical benefit from ECC. Ito ay reimbursement sa mga nagastos mo sa gamot pati na rin sa ospital at medical care. Kung ikaw naman ay nagkaroon ng permanent disability, may karagdagang benepisyo ka pang makukuha mula sa ECC. Ito ay ang Carrier's Allowance, kung saan magkakaroon ka ng karagdagang 1,000 pesos per month. Kagaya ng SSS at GSIS, mayroon ding death and funeral benefits mula sa ECC kung work-related ang sanhi ng pagkakamatay ng employee. Sa private sector, doble benepisyo ito dahil iba pa ang death and funeral benefits ng ECC sa SSS. Samantalang sa public sector, ay funeral benefits lamang ang pwedeng sabay na i-claim. Pagdating sa death benefits o pension, ay pipili ang iyong beneficiary kung EC o GSIS benefits ang kukunin. Ito ay dahil sa exclusiveness of benefit policy ng GSIS. Maliban pa sa mga yan, meron ding rehabilitation services ang ECC para sa mga PWRDs o persons with work-related disabilities. Kabilang sa mga rehab services na ito ay free psychosocial support, physical o occupational therapy, vocational at livelihood training, at assistive devices gaya ng prosthesis at wheelchair. For more information, pumunta lang sa pinakamalapit na ECC office sa inyong lugar. Remember, kahit may ECC, lagi ka pa rin mag-ingat ha! Good news mga ka-ECC! Alam mo ba na simula noong September 2020 ay covered na ng Employees Compensation Program ang mga self-employed members? Yes, tama ang iyong narinig! Covered na ng ECC ang mga self-employed SSS members sakaling sila ay magkasakit, maaksidente o mamatay ng dahil sa trabaho. Wait, sino nga ba ang mga self-employed members? Ang mga self-employed SSS members ay yung mga may mga hanap buhay na walang amo katulad ng mga freelance photographers, mga artista o models, directors, professional athletes, mga doctors at lawyers. Sila rin yung may mga maliit na negosyo na kumikita na mula 2,000 piso kada buwan at hindi higit sa 60 years old. Katulad ng mga magsasaka at mangingisda at maging ang mga tindero sa palengke at mga delivery drivers. Magsisimula ang coverage ng isang self-employed member sa EC program sa unang araw ng registration at payment nito sa EC contribution na 10 pesos per month para sa mga monthly salary credit below 15,000 pesos at 30 pesos per month naman para sa mga monthly salary credit na hihigit sa 15,000 pesos. O diba? Affordable! Kaya ano pang hinihintay mo? Magpunta at makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar upang makapagrehistro sa EC program. Tandaan na ang mga hashtag work-related lang na pagkakasakit, aksidente at pagkakamatay ang covered at binabayaran ng EC program. Ilan sa mga benepisyo na maaring maklaim mula sa ECC ay ang loss of income benefits, medical benefits, carer's allowance, rehabilitation services at death and funeral benefits. For more details, follow and message us on our official Facebook page at ecc.official or search for the Employees Compensation Commission. Remember, kahit may ECC, kailangan ka pa rin mag-ingat ha! Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Nakatutok pa rin kayo dito sa Dole sa AFP Radio. Ginugunita natin ngayong linggo ang National Disability Prevention
and Rehabilitation Week. At kasama nga ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nakikiisa po ang DOLE sa paghahatid ng mga polisiya, programa at serbisyo para sa ating mga kamanggagawang PWD. At para pag-usapan ang mga programa ng DOLE para sa PWDs, makakasama natin ngayong umaga si Attorney Rona J. Di Mayuga, Senior Labor and Employment Officer at PWD Focal ng ating Bureau of Workers with Special Concerns. Good morning, Attorney Rona. Si team po ito kasama si... Ako po si Carla from IPS. Magandang umaga po. Hello, magandang umaga po. Hello, attorney. Medyo mahina po ang ating audio. Hello, ma'am. Ayan. Okay na. Ayan, Ayan. okay na. Magandang Rinig na umaga rinig po. ka. Ayan. Maraming salamat po, no, attorney, sa inyong pagpapaunlak sa amin dito sa DOLE sa AFP Radio. Diretso na po tayo dito sa ating topic for the day. Ang ngayon pong buong linggo, attorney, iginugunita natin ang NDPR Week o ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Gaano po ba kahalaga itong obserbasyon na ito at saan din po ba nakasentro yung tema natin ngayong taon? Attorney, go ahead. Salamat. Ang selebrasyon na ito ay mahalaga sapagkat pinaiigting ang kampanya ng Department of Labor and Employment para sa isang inklusibong lugar ng trabaho para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Ito ang pinangahawakan ng kagawaran bilang pakikiisa sa ika-45 selebrasyon ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week na sa taong ito ay may temang aksesibilidad at karapatan ng mga taong may kapansanan daan tungo sa sustainableng kinabukasan na walang maiiwanan. Amin pong binibigyang diin ang patuloy na pagsulong ng kapakanan ng mga manggagawang may kapansanan sa pamamagitan ng mga polisiya, programang pangkabuhayan, pang-empleyo, pangkalusugan, at kaligtasan sa lahat ng pagawaan. Ito din ay alinsunod sa PBP 2023 to 2028, bahagi ng tripartite endorsed Labor and Employment Plan. Ang mga polisiya at programa layong mabigyan ng proteksyon sa mga karapatan at kapakanan ng mga manggagawang may kapansanan. Speaking of mga kamanggagawang may kapansanan, Attorney Rona, para sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay, sino-sino po ba yung mga may ituturing nating kabilang sa hanay ng PWD? Base po sa batas, ang mga persons with disabilities ay mga individual na may pangmatagalang kapansanang pisikal, mental, intelektual o pandama na maaaring maging balakid o hadlang sa kanilang ganap at epektibo pakikilahok sa lipunan. Ito ay base sa RA 10524 or an act expanding the positions reserved for persons with disabilities, amending for the purpose Republic Act 7277 as amended, otherwise known as the Magna Carta for Persons with Disabilities. Diretso naman tayo, no, attorney, dun sa programa naman, no, ng DOLE. Kasi isa pa rin po sa mga kinakaharap natin na hamon ngayon para sa mga PWDs natin na mga kamanggagawa, yung diskriminasyon pagdating sa trabaho. Pati na rin yung mga access dun sa mga iba't ibang programa, no, ng pamahalaan na ibinibigay natin. Share naman natin sa kanila, attorney, yung ano po ba yung mga hakbang na ginagawa natin sa kagawaran na katuwang po na ang Bureau of Workers with Special Concerns para matugunan tong mga hamon o yung mga problema na patuloy na kinakaharap ng mga kamanggagawa po natin PWD. Sa kagawaran po kasi, hindi lamang nakatuon sa Bureau of Workers with Special Concerns ang mga programa exclusively for persons with disabilities. In fact, may mga ahensya din gaya ng BLE or Bureau of Local Employment, meron din ECC at meron din DWC. Ang mga agensyang ito ay merong kinokolekta or parte sila ng mga
halimbawa labor inspection, no? Yes. Parte ito ng BWC. Yung pangkalusugan naman, ECC, sa BLE, ay sa formal na pag-e-empleyo. Bali, ang kagawaran ay may express lane sa mga job fairs nito. Ito ay inilalaan sa mga persons with disabilities upang maging mas accessible sa kanila ang mga paghahanap ng trabaho at upang ilapit ang mga employers sa mga manggagawang naghahanap ng trabaho. Bukod pa rito, gaya ng nasabi namin kanina, merong mga job finder websites ang kagawaran. Ito ay handle ng BLE or Bureau of Local Employment katulad ng PhilJobNet at Peso Employment Information System o kilala natin PEIS. Dito naman po mismo sa BWSC, aming tinitiyak ang pagpapalawig ng monitoring ng aming tupad at DILP assistance sa pamamagitan ng paglikom ng mga datos na napapanahon at nakokolekta ng maayos. Kami rin po ay nai-invite madalas na mag-orient tungkol sa mga programs namin na kung ano yung pwedeng ma-avail. Mga senior citizens, PWDs, IPs, bilang ang BWSC ay workers with special concerns. Maaari rin po tayong lumapit sa ating regional officers. Sila po ang aming partners, implementers ng aming tupad at DILP assistance. Bukod sa programang pangkabuhayan at pang-empleyo, meron rin ang kagawaran ng employees compensation programs tulad ng kagabay o katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan. Ito naman po ang in charge dito ay ECC. Ang programang ito ay nagbibigay ng tulong pangkabuhayan, skills training, at placement assistance sa mga persons with work-related disabilities. Mahigpit rin namin binabantayan o pertaining to the kagawaran ang pagtalima ng pribadong sektor sa pagpapalaganap ng batas pambansa bilang 344 o ang accessibility law sa pamamagitan ng inspeksyon. Oo, maganda yung nasabi no ni Attorney Ron na kanina, yung ulitin ko lang na pag sa job fairs, may express lanes yung ating mga PWDs. Kaya sa mga kamanggagawa natin no, na PWDs, huwag kayo na panghinaan ng loob na pag may job fair, di kayo kasama dahil pwede kayong pumunta at i-avail itong mga express lanes na yan. So, eto naman, Attorney, sa inyo naman pong datos, no, gaano po ba karaming mga kamanggagawa natin na may kapansanan ang natutulungan ng iba't ibang programa natin tulad nga po no pangkabuhayan, paggabay sa formal na empleyo, pati na rin po yung ating mga compensation programs. Meron po kaming available na data. Ito po ay hindi exclusive lamang sa BWSC. Ito ay amin din nakukuha sa ibang ahensya gaya ng BLE, ECC, at BWC. Convergence talaga Mula 2018 hanggang sa kasalukuyan, as of March 2023, mayroon ng 4,985 persons with disabilities ang nabigyan ng tulong sa ilalim ng Dole Integrated Livelihood or DILP. At 272 ang naging benepisyaryo ng tupad o ang tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Workers Program. Sa taong 2022 hanggang ngayon, mahigit 800 persons with disabilities ang naitalang nakahanap ng trabaho sa tulong ng Peso Employment Information System at PhilJobNet. Sa taong 2022, mayroong 114 kumpanya ang nakapag-empleyo ng mahigit 400 persons with disabilities base sa Labor Inspection Program. Mula Enero hanggang Marso 2023, mayroong 28 kumpanya ang nakapag-empleyo ng 80 persons with disabilities. Ito po ay base sa datos ng BWC, number of inspected establishments, and compliance rate on PWD accessibility relative to Batas Pambansa 344.
Sa ilalim naman ng kagabay o katulong at gabay sa manggagawang may kapansanan ng Employees Compensation Commission, mula second semester ng 2022 hanggang sa kasalukuyan, mayroong 140 PWDs ang nabigyan ng starter at complementary livelihood kits, 94 ang nabigyan ng transportation at meal allowance, at 160 ang nakatanggap ng skills at livelihood training. So, dun sa sinabi niyo ni Attorney Ro, na talagang nakikita natin na itong PWDs, kasama talaga siya sa mga Programa, oo, serbisyo. sa beneficiaryo natin, sa lahat ng, halos lahat ng mga programa ng lungsod. Wala tayong kinikilingan. Pinoprotect. Maganda rin malaman, no? Kasi nabanggit ni Attorney Ro na nasa 114 companies yung nakapag-empleyo Yes. ng ating PWDs. Tapos, nung January, na dagdagan pa yata to ng 18, no, Attorney Rona? Yes, tama po. Okay. Bukod po sa mga ibinibigay nating serbisyo, Attorney Rona, paano naman po natin sinisigurado yung compliance ng mga private companies, lalong-lalo na po nabanggit niyo yung pagpapatupad ng Batas Pambansa bilang 344 o yung accessibility law? Gaya po ng nasabi natin kanina, ang Bureau of Working Conditions, BWD. ang ahensya ng kagawaran na nagmo-monitor ng pagtalima ng mga establishmento sa BP number 344. Base po sa datos nitong March 2023, mula Enero hanggang Marso, mayroong 9,496 companies na may higit 1 milyong empleyado, kung saan 28 o 28 kumpanya ang mayroong 80 or 80 manggagawang may kapansanan. At para po sa taong 2022, mayroong 81,314 companies na may higit 4 na milyong empleyado, kung saan 114 companies ang mayroong 409 manggagawang may kapansanan. So ito po ang datos na naibigay ng Bureau of Working Conditions. Sila po ang in charge sa pagmamonitor. Under po kasi nila ang labor inspection. Oo, dahil under yon sa labor inspection. No? Alam mo, Sir Team, Attorney Ro, na isa yan, no, sa mga lagi kong nakikita dun sa ating Facebook page na mga PWD po ako, saan po ba ako pwedeng mag-apply ng trabaho. So sa atin pong mga kamanggagawa, no, na PWD, pwede po kayong mag-apply sa mga pribadong companies po. Lahat ng companies, in fact, basta nasa kaya nyo, yung kakayahan nyo ay nakalabel doon sa hinihingi ng trabaho. Akma dun yung sa requirement ng company. At nabanggit ni Attorney Rona kanina, pwede rin yung gamitin yung ating PhilJobNet at yung PACE na pinangangasiwaan ng ating Bureau of Local Employment, katuwang ang ating mga peso nationwide. Yes, tama yan. So, Attorney Rona, dahil nga po ngayong linggo ay ipinagdiriwang naman natin yung itong NDPR Week o ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Ano po ba yung mga programa o serbisyo na inihanda natin para sa pagdiriwang na ito ngayong taon? Ay, maraming salamat. Medyo mahaba po ang ating listahan. Go ahead. Oo, So, dahil marami tayong, maganda yan dahil marami tayong programa para sa mga PWD nating kamanggagawa. Go ahead, Ito po. Atty. Ito po ay aming nakolekta mula sa aming mga focals sa ating regions. Yes. So, simula pa lamang noong July 14, ang Region 4B po ay nag-award na ng DILP assistance sa 3 PWDs, amount totaling 27,102. Ngayong pong July 17 naman, ang Regions 1, 3, 5, 9, 10, at 12, ang kanila pong activities ay tupad, release of wages, and also mayroon din po sa kanilang nag-award ng livelihood kits. July 18, Regions 1, 9, and 11, again, tupad po and DILP. So,
magkakasama na po yan dun sa araw na iyon. Sa July 19 naman po, ang Region 2 ay mayroong tupad payout. Ang Region 12 ay meron pong livelihood kits na i-award. Sa July 20, ang Regions 2 and 5 po, meron po silang tupad and DILP assistance. Ang Region 3 naman po, from July 19 to 21, magbibigay po sila ng tupad payout sa 17 persons with disabilities beneficiaries sa 6th District of Bulacan, totaling 78,200. Sa July 21, mayroon pong DILP, livelihood assistance, ang Region 1. Region 2 naman po ay tupad. Region 5, conduct of orientation on livelihood assistance for persons with disabilities. And then Caraga, meron pong tupad payout for 16 persons with disabilities beneficiaries in Butuan. Talagang month long yung ating pagbibigay ng Tulong. pagbibigay ng tulong, ayuda sa ating mga manggagawang PWD. Ayan. Saka ang bulk ng mga programa natin, DLIP and Tupad. Yeah, Yes. kabuhayan talaga at yung ating emergency employment program natin. Attorney Rona, kung may mga katanungan pa po yung ating mga kamanggagawa o employer patungkol sa mga programa na may kinalaman sa PWDs, saan po ba sila maaaring sumanggol? Ang atin pong loan hotline ay centralized. Yung pong 1349-1349. Maaari po silang tumawag kung ano mang katanungan regarding sa pag-i-empleo. Bukod po rito, maaari din po kayong tumawag sa BWSC sa numerong 8527-3000, local 319, para sa mga katanungan tungkol sa programang pangkabuhayan. Sa iba naman pong ahensya, pero sa loob ng kagawaran, maaari po kayong tumawag sa 8527-2421 tungkol sa usaping pang-empleyo, 8527-3000, local 308 kung may katanungan sa labor standards, o 8899-4251, local 207 kung tungkol sa mga programa para sa work-related disabilities. Maidagdag lang po namin na maaari rin silang lumapit sa DOLE regional offices. Sa pag-avail po kasi ng DILP at tupad, ang mga regional offices po ang aming partners. Sila po yung aming implementer. So wag po kayong mahiyang lumapit sa mga regional offices natin. Oo, tama, no? As with other programs natin, no, sa DOLE, talagang pwede kayong sumangguni mga kamanggagawa dun sa ating iba't ibang regional offices and field offices. At kasama na nga dyan yung mga programa at serbisyo natin for PWDs. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Rona, dun sa mga binigay niyo pong information or contact numbers tungkol po dito sa kapag may tanong po yung ating mga kamanggagawa. So, binibigay na po namin sa inyo, attorney, yung pagkakataon para magbigay naman po ng mensahe, lalo na ating ipinagdiriwang ang NDPR Week. Go ahead po, attorney. Salamat. Ma'am, bibigyan diin lang namin ulit ang mensahe ng ating kalihim ni Secretary Laguesma. Yes. Dito sa DOLE, bilang nag-release na po siya ng mensahe for this NDPR Week celebration. Ulitin lang po namin, sa paningin ng batas, tulad ng ibang manggagawa, ang mga manggagawang may kapansanan ay hindi iba, sila ay iisang uring manggagawa, turing ay pantay-pantay. Walang maiiwan, lahat ay magkaagapay, kaya't kasama ng lahat ng mga manggagawa at namumuhunan, isang makabuluhang ika-45 selebrasyon ng National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Mabuhay ang mga manggagawang may kapansanan, mabuhay ang manggagawang Pilipino. Okay, hindi na namin kayo patatagalin pa, Attorney Rona. Muli maraming salamat po sa pagpapaunlak ng inyong oras dito sa DOLE sa AFP Radio.
Maraming salamat din po kay Director Cha at sa buong team ng Bureau of Workers with Special Concerns. More power po sa inyo dyan, Attorney Rona, at stay safe. Thank you po. Maraming salamat po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa si Attorney Rona J.D. Mayuga, Senior Labor and Employment Officer at PWD Focal ng DOLE Bureau of Workers with Special Concerns. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official website sa www.bwcdole.gov.ph para sa iba pang detalye ng mga programa at serbisyo ng BWSC. Nariyan din ang iba pa nilang mga contact details. I-like nyo na rin ang kanilang Facebook page para sa mga updates sa kanilang tanggapan. Siyempre, i-type nyo lamang ang DOLE Bureau of Workers with Special Concerns sa inyong search bars. Yes, tama kayo dyan. At syempre, para naman po sa ating iba pang mga labor-related na tanong or kung may nais pa kayong malaman, ireklamo, ayan, bukas po ang ating hotline 24/7, DOLE Hotline 1349. Dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong tumawag sa ating mobile hotline number 0961-595-8439. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukod sa pagtawag, maaari din kayong mag-send ng email sa hotline 1349 at dole.gov.ph o kaya ay mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Siyempre, hanapin niyo lamang ang official at verified Facebook page ng Department of Labor and Employment. Ayan, habang nandyan kayo, like nyo na rin yan mga kamanggagawa. Pati na rin mag-subscribe sa ating YouTube page para naman lagi kayong updated sa mga balita at programang hatid ng DOLE para sa inyo. At isa na naman pong episode ng ating napagsamahan mga kamanggagawa. Sa susunod na Martes, isa na namang programa ng DOLE ang ating tatalakayin dito pa rin sa Armed Forces Radio, DWDD 1134 kHz at DOLE Official Facebook. Sa ngalan ng aming mga kasamahan sa Information and Publication Service at sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines, ako pong muli si Team Laderas. Tutok lang po kayo ulit mga kamanggagawa sa susunod na Martes para sa iba pang mga programa at serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Ako po si Carla San Diego Malaban. Dito lang po yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin 11:48 AM. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.